Gikan sa imong ginisinyo nga heart, nagdevelop ka heart, alisin mo palagano lang heart. Dili ka pwede magpalagano ng heart na wa pamahuman. Magkapulitin ka ito kung saan mo kapuman. Sige. Alam mo literal illustration. Look at this. The implications of the DNA. Design implies for identity. Let us make man in our own image. Nag-isip siya. Sama siya para ang tao ma-identify na iya sa Diyos o ang Diyos ma-identify diyan mo ang tawag ala identity. Kung sa'yo mo di masabot sa lain na sa identity, kahit ka na namong mga nilong ko, kunwak-wak si tatay mo, kagwak si nanay mo, ikaw kay anak man, asulang ka mo ka na. Ang gikan kang tatay na naani mo, ang naani mo nga naa kang tatay, pareho mo. Ang tawag na identity. Kung ang Diyos ang nagbuhat nato, ang buti pasabot, Diyos ang pinakaunang mga igsoon na nagtanong sa akin. Siya dapat ang ating identity. Design implies identity. Development implies instrumentality. Tingnan natin yung katupad, instrumentality. Kagamitan. Amen? Anong i-develop sa Diyos? I-develop na sa Diyos para magamit. Ang iyang gitawag sa iyang alam, iyang gipili, ginomon o gibuhat, alam sa iyang himaya. Colosas Kapitulo 3, versikulo 23, unsay inyong sulti, unsay inyong muna-muna, unsay inyong pagkabuhaton, buhatan tanan, dili sa tao, kundi alang sa himaya sa Ginoo. Ngayong gipinahalan ka ma-develop sa nature sa Ginoo, sa DNA sa Ginoo, aron ikaw magamit alang sa himaya sa Ginoo. Punto, if God does not glorify in your life, meaning to say, you are not the instrumental of God, you are not being the instrument of God, you become the instrument of the devil. Grabe na siya kasakit. Diyos ang nagkuha mo, unya yawa ang naggamit mo. Wala ba kang masayo ang Espiritu sa Diyos at mayo ka sa ligakan ninyo, kamo mga templo sa Diyos. Bisan kinsa ka maglaglag ni templo ha, pagkalaglagon sa Diyos. Gitagaan mo sa Ginoo kusog, gitagaan mo niyang talento, gitagaan mo niyang gifting, aron ma-turn into blessing that will provide money. Pero daghan ko mga panalangin, nga akong di-distract ang akong pagkalingon. And that is perversion. Inay ang imong kagamitan ang Diyos ang himaya. Ikaw nagamit Ginoo sa iyo. Pagpitan mo katulad, dili mo magamit sa iyo. Diyos ang nagbuhat na ako. Diyos ang nagamit na ako. Palapakan na ako. Descent or destiny implies increase. Look at this. Now, let's talk about DNA's divine nature activated. How does DNA active? Kano sa magsugod ang DNA na mahimo siya active? DNA na siya dapat. Kaya DNA na siya, divine nature activated. Kano sa ang divine nature mahimong active? Okay? How does divine nature begins to be active? Look at this. Divine nature is naturally in us as God is our life. Ingnan natin mo katupad ka ng kinaiya sa Diyos. Natural naman na mo. Kaya ang imong kinabuhi,
Iyaman sa Diyos. Ngayon, naman kay kinaiya nga iya sa ayaw nga, ang imong kinamuhi iyaman sa Diyos. Kunya nagpinapoy ka lagi. How does divine nature begins to be active? Sa atong kinamuhi, it's natural. Divine nature is naturally in us because God is our life. Kung hindi na kinamuhiya sa Diyos, natural lang nga ang pinahiya sa Diyos, hindi natin kinamuhiya. Next, tanawan niyo mong iso. Tanaw, 1 John chapter 3 verse 9. Tanaw niyo, 1 John chapter 3 verse 9. Basa na tanan. Ready ko? Whosoever is born of God, do not commit sin. Why? For his sin. What's it? The sin of God. What is that? The image of God. What is that? The nature of God. And God, dili siya nag-struggle sa sala. It is natural for Him not to sin. Natural lang yun na sa Ginoo. Because God is naturally righteous and holy. Higa na din. Pamina mo, si bisan kinsa nga natao sa Diyos, dili nagpakasala, kaya ang piti sa Diyos. So if this life is of God, naturally, I have the nature of God. If God's nature is righteous and holy, I will not struggle to do and to act what is righteous and holy. It will be the natural flow of life. Dili ko maglisod o saan pag kinamuhi o pag kinamuhi mataro o walaan. Kaya nga kung kinamuhi, biniman sa kinamuhi sa Diyos. Kung noon sa ini, mo'y bunga. Amen? Kaya bas, dili mamugamay. Amen? Actually, this is the perfect wisdom of our choice. Kung doon naman tayo maalam ang pagpili, naala sa dinig. When the divine nature is activated, kabalo kang umili kung siya yung sakto sa dinig. Hindi na makabitod din ng Lord. Katulad siya ako. Pinitalit yung ilong, pero ako katasan. Hindi ko ako katasan, pero iyak ako ilong. Dili ka magbintok-bintok o pili. Ang wisdom of your choice is directed by your name. Amen. Amen pa ba? Kabalo mo kung ano, wala ma-activate ang atong DNA. Dili ka guided sa atong DNA. Righteousness and holiness is naturally yours when you are born of God. Ito na pisilong na kasi naunsa ba ito sa mga mga amo dito noon. Ang naguna-una dito pangaway sa mga silingan, kato mga bol lagi. Nandito sa amo, ang una-una dito, tuas mga diskuhan, kato mga bol naghilig ko, dito po na dito. Bisan kinsa na tao sa Diyos, wala na mahigugma sa sala. Kaya ang binhi sa Diyos, anaa kanila. Amen. Divine. Sige, next. Galatians chapter 4 verse 6. Because ye are sons, kaya kamo mga anak man, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Ganita sa atong ship, nangita sa Ginoo ang Ginoo heart. Asa daw sa Ginoo gibutang ang Espiritu. Tungod kay kamo mga anak naman sa Diyos. Gipadala sa Diyos ang Espiritu sa iyang anak.
aron mo ay magkatuaw, aba amahan. DNA. Ang matuon na DNA, makailakin sa iyang aba. Amen po ba? Kapanuhan ang tawag nila ng lukso ng dugo. Panamitan ko ng babae pinaangkan, dahil ang iyang anak ko kailakin po sa iyang amahan. Demon ka. Hindi ka kita niya ng papa. Nasa iyang katikot. Papa mo ito na. Ang tawagan ng iyon. Tawagan ng iyon. Kahit kamo mangarap na, di padala sa Diyos ang Espiritu sa anak, o kamo magtuaw, makilang, Abba, Father. Amen ba? Ang imong dili, makailang, o magpailang, kung sa imong Papa. Next, Romans chapter 4, verse 14. For as many as led by the Spirit, your DNA will lead you. The Spirit of God is the same of God within us. Sige sa ang giyahan. As many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Hindi na naging matutupan. What Spirit leads you? Unsang Espiritu ang nalagyan? It is natural. If you are born of God, you are led by the Spirit of God. Tawagan natin. Divine nature na. That's the natural yours. Or the natural you. Kanang natural ikaw. How does DNA deactivated? Kanina active. Karon deactivate. Kano ako nag-emphasize? Tungkol kay activated man eh. Gikan sa siyang pag-active, na-deactivate, karon gikinahanglan i-activate. Tanaw, how does the deity or the divine nature deactivated? John chapter 10 verse 10. The thief, ingnan mo ba the thief? Na ay kawatan. Kasi ba ito? Niyan ay pagpatay, pagkawat, o laglag. Ang kawatan niyan ay pagpatay, pagkawat, o paglaglag. It refers to the devil. Yawa na. Hallelujah. So doon na lang ito ka-practitioner na interesado sa imong DNA. God, your original deity, and the distorter of your deity. That's the event. Tanawan niyo ito. Yan siya ang pagpatay, pagkawat, o paglaglag. Jesus said that I have come that you might have life abundantly. Tanawan niyo ito. Akong extend sa unahan. Kinanis din ang hindi mag-deactivate tungkol sa kitawagan because of the fact of destruction. It will be deactivated by destruction. Doon nyo, ang dili mamatay. Amen? Amen. Maunang pagkanuna kay dili sa Diyos, you are not destined for defeat. You are destined for victory. Kaya imong DNA, dili mamatay. Ugali lang ang DNA mag-distract. Isulti sa atong speaker in the first night. Doon na virus. Na ikapanuunan, lisod ma-detect ang imong DNA tungkol kay dunay virus. Ingnan ang imong katupad, distracted. Number 2, DNA is defected. Doon ay gitawag na defection. Defect. Kapag mo kuno sa defection, defection is that dili na siya mutunog. Dili na siya musentro. Defected na siya. Okay. Every cells functioning in our embodiment sa atong lawas. Ang kanang ito ang kunin ang DNA. Kapag mo kung kunay doon ay cancer, ang cancer is cause of defection
identity, ang atong cell system, dili na sila mag-connect sa usa-usa, maluya ang usa. Hangtod na kung dili na siya connected sa uban, gawas na maluya siya, mabot ang panahon na mamatay siya. Ingnan lang imong katupad, maluya o mamatay. Sige, pakita na mo kung sa function sa cancer cells. Dali pa dali. 5 ka po. 5. Dali, 5 ka po. Function sa cancer cells. Dali. Ayaw paglalangangan. Ligagin mo na po presomon. 5 na ka po. 5. Dali, dali. Wala pa. Hindi mo na ako. Pasayaw mo na ako. Sila pa iborong ko. Pag-round mo. Namong 5. Pag-round. Gulit tayo sa mga pag-round mo. If mauning ang whole body, ang composition kinisel, ang nakunin nila ni mo ay DNA. Di ba? Kasi kita lipat eh. Actually, nag-isgot mo niya yung baby mamatayan nila, pero ang amot ni pasabot na komunisyon na kining pagkalat sa cancer cells. Karon magbuhat kong defection din, hindi nakakonected. Maluya ka. Nga naman, hindi naman ka na-appeal sa embodiment, wala na kayo function. Dito ito function. Now, nakakadapol ka, may kakunin mo, gipatungan ka nila, wala na kayo function, pero nakasunga. Tanawa, kung kita ni, pamumuhit, o niya, patay na lang na sa inyong tunga. Ang tawag na defection. Okay. Mangaon mo, di ba? Mangaon mo ka na diya, baho na. Kasi ba alam niyo? Maluya mo, apil. Mauna pagtulad ng defection, pagkatapos pagkaluya na ninyo, mauna ang cancer multiplication, ang cancer cells multiplication. Pagkatong cell na namatay, mag-multiply na ganyan, buti pasabot, tungod kay patay siya, kinitanan na punta na niya, maglungan ang kaluyan eh. Kini maglungan ang kaluyan. Millions ang mamatay na cell. Pinagilan sa usa ka cancer cell. Salamat ninyo. Pakita mo. Sa divine nature, it would be natural for us to get connected to each other. Amen. Because connection built us up. Hinugdan nyo, kung doon naman galing nakasalanan nyo, pasalwa. Why? Because bitterness and contention divides us. Mudiskulit ka man. Pagka nainumosan ka, magpalain-lain nila yung ka. Kaya kabalo ka, kung din sa dahil yung ulo-ulon, naglutuya. Napaglutuyan ka din, naglutuyan na ito. Nagsipag na dito, wala nga naman, magkikabukan. Ikaw, sige lang naman. Ako po, kaya wala nga. Sila po yung kami ko kayo. At nung mga luya mo, nagkaklinuya kayo. Defected. Alam mo, the third is the activation na sa gitawag na daily. The third is deny. Naara siya, pero di-deny. Naara, pero gibali wala. Dili mo siya ma-cancel. In other words, DNA is uncancelable. Dili na siya pwede ma-cancel. Naara, pero deny. Wala siya. Tanawan ko ninyo, ingon sa dalagang sulatan, pero those times will come. And these people, ingon sa Ginoo, nga mga nagbuhat o pagkagautan, nanikaw-taon-ta nga makasabot sa Diyos. Ang panliligid sila makasabot sa Diyos. Tanawan ko na ako. Nandunduman man lang mga verse or versikulo, wala man yung kasama mga okay. Tanawan ko ito. I am talking about deny. Deny. Tanawan ko ito. I-expose na nila po. Nakoy versikulo nga nadunduman.
Hindi na. Kita na rin ako. Second Timothy chapter 3. Sige daw ta. Ano? Having the form, having the form of godliness, but denying, ang ilang pagka-Diyos nun, papurma-purma na lang. Inalangin mo katupad, papurma-purma na lang. Binawa na yung power. Denying the power of it. Unsa ka power ko lang hindi. Magpaila na kung unsa ka. Maghimo na nimong develop, maghimo na nimong mag-exoon ka, unsa siya, functional, maghimo na nimong mag-exoon ka, reproductive or productive. Kanang impact sa DNA. Pero dalawa, ino na Biblia, ining mga tauhan na doon na may dakwan sa pagkadiyos noon. Pero actually, form na, hindi na nagagaway. Daw naghimo o pagkadiyos noon. In other word, kanang form of godliness, nagpadiyos noon Diyos mo. Paporma na lang, tingnan na mo katupad, hindi ni paporma. Hallelujah. Hindi ni pormahin. Kanang paporma, mura na sa limong nilimo. Dapat inana ang porma, dapat ang ginapay mo na papurma na lang. Pero ang hindi mag-exod, the truth of the matter, maya ibigan mo. Ang tinuod na ikaw. Panalitan, kung ang imong DNA na gagawin sa imong ginagawa is divine nature at subjective, mga exod, hindi na gawin mo sa subjective, maglukso ta. Kanang exod, kanang imong paglukso, power of your DNA na, power na. Singgit ka, maawin ka, natural na. Pero ako ba, papurma na lang. Lukso. Awit po. Saya po. Kung dito sumon, dito tusok mo. Dito na natural niya ba? Mag-present worship ka. Denying the power of it. So, kailan isda ko sa pamilya yung igsuon. Look at this. Tanawa sa Judgment Day. Doon na form of godliness. Matthew chapter 7. On that day, ino na Biblia, yato nila nawa, they were relate to God. They will describe to the Lord their form of godliness. Ang ilang ginuhat sa pagka-Diyos na Lord, dili ba nagsimba man ni form of godliness? Lord, nag-ampo ba ni masakit doon? Form of godliness. Lord, nagdidilig po bigyawa. Form of godliness. Pero may mo na ako kanila, mga po sige mo, pahawa ka mo kanako nagapuhan o dautan, deny. Form of godliness, but deny. Because DNA is natural. Amen ba? It's natural. Sige, para matapos na po. Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, no not one. Romans chapter 3 verse 23, wages of sin is the dalawa, DNA cannot die. Ino na Biblia. All have sinned. Fall short to the glory. Tanaw mo ito, what is the glory of God in us? Our development, functionality, and productivity. That's the glory of God sa imong tinamugin. Development, functionality, and productivity. Diha ang Ginoo mahimaya. Unsay inyong isulti, unsay inyong hunahuna, unsay inyong buhaton, buhatan ninyo, dili alam sa tao, kung dili nga ang Diyos mahimaya. Palakpakan na kami. Pero yung Biblia, apan pagkanadig at tinid na, nahimo ng di-active ang DNA. Ang talang nakasala, na, for sure,
of God's glory. Ang kung ipasamutan ng culture is that undeveloped, malfunctioning, not producing. Fall sure. That's why ang dini-deny. Nasa! Present ko namin mo! Nagsimba. Pero kung kinsa man siya, mawag yapon, ang to sa una, kalipal sa Diyos. Ang Diyos mawag sa yapon, kaya ito karoon o sa walay katapusan. Kumusta kasi? Oras sa yapon. Look at this. Daily activated. Tanaw niyo. Naala sa Biblia, ang DNA activation. How does DNA activated? Kanong sama ng divine nature activate? Tanaw, 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Sige, tanan basa. According as His divine, kailangan mo ba ito ba? Divine power. Sumala sa iyang Diyos ng gabong. Ngayong nikahatag ka na, kanaghatag ka na ito. Sa tanang mga butang, kalabot ni iling kinamuya. Alam, paminaw mo. How does the divine power works? For our divine nature activation. Ino na Biblia. Kay ang iyang Diyos ng gabong, gikahatag ka na ito, para sa aron ba itong kasangkapan, sa tanan mo ta atong giginahanglan ng kinabuhi unsay direkta na. Tanan mo ta atong giginahanglan ng kinabuhi unsa na? Taon, motor, igda, ano ba? Kwarta, sinina, ibiste, tanan. Tanang panginahanglan ni ining kinabuhi. Kinsa daw uno na? Kinsay pwede kumuha ka na, iyang Diyos nung gahom. Maunang kita, huwag po kita. Lord, give us this day our daily bread. Huwag gumimayin mo kung wala ka. Kapag mo kuno sa ato na sana, nanawa na mo kung wala. Lord, samtang nangutan ko na pa ko mo. Hindi na ko kawin sa kumunta, huwag ko mo. Ang di pa sa mga nang wala kayo mo kung wala siya sa atong mga panginahanglang butang. Kaya nagtuta na yan, gusto ka kong magmakatagwa na. Paminaw. Pertaining things in life. Pero hindi lang pertaining things in life. And godliness. Godliness means divine nature. To prove it, padayon na versikulo. Sige. Para padayon na versikulo. Whereby are given unto us exceeding great precious promises, that by this ye might partakers of divine nature. Pabino mo, divine nature is activated by divine power. Dili kaya nimo mag-igsuon ang pagka-Diyos ng ra. Sa imong kaugalingong kaong Lord, magbago na ko! Karong bago ko eh! So pag-abot sa 31 Disyembre, kalibay, inom na pa kayo ay, katapusan na ni kayo, para pa ba, hindi na yung kumulinom. Nahinay ka kung inom tamang alam! Alas 12 sa gabi. Pagkakit sa uno sa New Year, waka ba ko? Nalihan! Ang atong yung kahuna, nagkikinang atong gahom sa Diyos, aron katuon ang atong panginahanglan. Di ay kikinahanglan nato ang gahom sa Diyos, aron ma-activate ang Diyos mong kinaiya. Kanang baba mo, mamalitis kayo. Kanang bagtasan mo, nga nagsigig pangawat silingan. Maglisi o magkitatan, pero di naliliyon magbuka. Ang tawag na divine nature distorted. Acquired
43. Acquired nature. Pero pag dili na dali ka mong batang mag-igsuon, it's because of the divine power. I will talk about the divine power. Okay? How does it work? Sa unsang paagi na galibot ang Diyos ng gahom. Kaya ang Diyos ng gahom, duha ang iyang provision. Number one, i-provide niya ang tanang panginahanglan ni kinabuhi o i-activate niya ang tanang Diyos ng kinaiya na alas ginawang na divine power. How does the divine power works? Sige. The divine power works by the power of the Holy Spirit. Nagapamukan ng Diyos ng gahom, pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu. Look at this. All of those are dependent. Divine nature activated. They are dependent on the power of God. Tanawan ko ni. Ang ato lang na pagkahimong anak sa Diyos is by the power of God. Tanawan ni. May ani sa sayo mo na sa mga iya, Duha Kapitulo 1, versikulo 10 o 11. May ani siya sa mga iya, ang mga iya wala mo dawat kaniya. Pagkamot sa versikulo 12, apan ang tanan nito misalit kaniya, kanila nagatag siya, gahom! Ingnan mo katukat, gahom! Sa pagkahimong anak sa Diyos. So it's power dependent. Ang pagkahimong suli mo nga anak sa Diyos, nag-iwan na ng walang kasulatan, kanina mo walang mga tao, uyon sa uron, uyon sa dugo, in other words, not in human process. Wala ka matao. Ang imong pagkatao sa Diyos, wala sa human na proseso, dito sa tawag na proseso, but by divine power. Look at this. First John. Sige. First John chapter 2. Murang ko lang yung versikulo na. Ako na tanaw. Pakita na kami. Ipakita lang ako ninyo. What is this divine power? How does the divine power works to activate the divine nature? My dear children, 2, verse 27. Sige, 27. Hapit na naman, mga 30 minutos para alas 12. Sige, pamina. Sige. Dalabasa, ask for you. The anointing you receive from me remains in you. And you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things. Hallelujah! Tanang tutuan ka. Unsay maayong bayong, unsay maayong batasan, unsay maayong pilion, tanang tutuan ka. O dili ka niya tutuan o distortion. Dili ka niya tutuan o distorted. Dili ka niya tutuan o contamination. Dili ka niya tutuan o unsay contaminated. Tuluan ka niya kung unsay pure and truth. Tanawan eh. All things. And as that anointing Israel, what's that? Not counterfeit. Dili baka, kanang word na counterfeit, baka, tumo, dili, tinuon. Pasayaw-sayaw na. Dili na tinuon na nagsayaw. Pasimba-simba. Pabasa-basa kong Biblia, pero 3 minutos na. Ang tinuon niya, magbilang o ifbe. Dili siya mo tondo sa dili tinuod counterfeit. Just as it has taught you remains in Him. Ingon siya, o kung unsa may iyang ginatudlo kaninyo, nan kamo magpabilin diya kanya. Ang tawag na divine power. It's the anointing. And what is that? That is the power of the Holy Spirit. Paminaw mo isong gihirakan ko ni
Gihilatan ko. Ingon ko, Lord, kung dili lang yung ikaw, kung dili ni mo Diyos nung ako, kamusta ka ako malangkat sa akong pagsupsop ng mariwana? Dili pwede magbuntagan ang gabi na dili ko mahubog o kilim. Dili pwede mag-igsoon na mahuman ang disco. Abot pa kong bayaw o kahit balugisan. Tagbay ng ika-kilometro sa ngayon para magsadya ng Dahunog. Dahunog. Kanan-kanan ihuna-una na ako ang maway matuod na kinabuhi, kalipayan sa tanang matang sa kahilayan. Sa iyong edad, before ko nag-graduate sa akong fourth year, matingala na ang akong mama nga magsuka-suka na akong mag-igsuon. Buntag sa iyo, magsuka na maglaway. Inikalibang na akong mag-igsuon, lakot na ang forma. Ang akong tinail, latak na sa alkohol. Tungkol sa grabe na ko, pagkahilig mo inom o mga alkohol. Ingon ko, Lord, kung wala po mo, wala po mo, kumpi sa inyong kamon. O wala po mo sa gawa sa inyong makagagahon ng bukton. Ang gitan sa paglakaw sa kinabuhi, sa gawon sa imong sa bakan, umulol o gamiton sa imong himaya, mga igsuon, batanon, wala na'y pastorimi paguna nga nakitbarok sa inyong katulangan. Inigsakit sa akong dyan, paglimbag ko ako kabalungkon sa ikambal na ayang mo. O sakta din mga igsuon ng akong tinahin sa Jose. Guba na akong kinabuhi. Asa ko ikan, tungkol sa gitawag na DNA defective. But thanks be to God. One day, Inong ko, Lord, tama na ang paglakaw sa kaugalingon. Pero dili na ako ni kaya. Dili na ako kaya biyaan ng mga bisyo. Dili na ako kaya biyaan ng bisyo. Ang marijuana. Dili na ako kaya biyaan ng akong addiction. Dili na ako kaya biyaan ng akong kilinaw sa kahilayan sa kalibutan. Lord, isurrender na ako ang akong kinabuhi. Kaya tayo sa Diyos. And this is the power that activates the divine medium. This is the power of God, the Holy Spirit. Ang mga tinunan, magsikilawan, at ubangan mismo ni Jesus, kinsa kay mas dako na ito, initabo na ito, sip-sip na yun. Magsikilin tayo. Dali maluya, maniskaris, putos sa tawhanon kinaiya. O sa kanlaw, mikayab si Jesus nato sa langit. Ingon siya, ang pagwalis sa mayang balita, may tukod sa Panginoon, so di kinahanglan ikawalis di mo kalimutan. Apan, tingnan ang inyong patukat, apan. Ayaw sa mong lakaw. Pabilin ka mo sa Jerusalem. Tingnan ang inyong patukat, paabot na. Kabatungkod sa na siya, the word carrying means the process of preparation and development. Tingnan natin mga katupad, carrying. The process of preparation and development. Pagkunsad sa Banal na Espiritu, Acts chapter 2. Naibulog akong son, si Pedro na talapan, mga tinunan na nagnalaw. Mga nakunsaran sa Banal na Espiritu. Nagtungani, nagpakalat sa mga balita. Gitanaw na ito sa unahan sa Pedro. Ayaw na ninyo iwali ang kala na Jesus.
Hayag na dagda ng mga taong mga kapit. Si Pedro nagbarog na nagingon. Kinsa ba ang angayan ng tumanon? Ang tao o ang Ginoo? Dahil sa balangit sila. Ang nakapit na tuloy sa ilang Diyos ng pinahilang. Now, look at this. This is the process. A proseso na to. Dito sa tayo. Okay? How to activate divine truth? Number one, desire to walk in the Holy Spirit. Ingnan ang imong katupad. Desire to walk. Pamilya mo, tanan inisin nyo, di ba imong kinuhaon? And what you desire is you choose. Kung sa imong kinuha, imong pilion. Amin ba ba? Usap pananglitan ko kaulitaw. Ingnan ang imong katupad, pananglitan na. Okay ba na? Dayon nagtanaw kong mga maanyag na kababayan. Wow! Nakita na ko ang ilang kasudayan. Ang dayang na noon, sinawakan, sinalapit na buho, piyaho ko na hawak, kimpi nga batis, iguan ng sampo. Kung ganas na ang akong basihan, mamili ko sa akong pagpili, mag-alintabo-dayon niya ang akong binuha. Kabalong mo may suwan. Kabalong ka kung mo siya ibutang na mas makapapungkan o makakalaglag sa imong kinabuhi. O kung siya ibutang na dapat natural, na sa imong pagka-natural, diha ka mamuman, diha ka mamuhan, o diha ka mag-igso na imong productive o mamunahon. Imo na pagpili. And for you to become developed, functional, and producing, you need to walk in the Holy Spirit. Ingnan niyo mo matupad, walk. Desire. Tinuha nga maglakaw ka diha sa Espiritu. Galatians chapter 5 verse 15. Ino na Biblia, this I say unto thee, that walk ye in the Spirit. Ino na ginong kiniya nga akong, ato ka ni Pamuli, kiniya nga akong ikasulti ka ninyo, managlakaw ka mo, uyon sa balaang Espiritu. Ino na ginong patupad, hindi uyon mo. Sa kung maglakaw ka uyon sa balaang Espiritu, hindi dahil ni mo mag-igsuon, magsipat o ni mo mga mata. Lord, mga duwa pa na sila. Pero ipiyong ni mo ang imong mga mata, hindi araw makita ng mga bilang kanya, kung hindi araw makita ni mo ang dangkoy sa Diyos. O ang dangkoy sa Diyos mo yung biya ka nila, kung kinsa ka ito ano ba? Dili itong mga ulitaw, mga pagkakaragmal. Ginantaw ko ka. Nagtuyok-tuyok ang akong pananaw. Sa kakanao ang akong pananaw. Nakatitutok ka rin mong ubos kung iba. Hindi na umuyog sa Espiritu. Pagka-uyog ka sa Espiritu, ingon ang Biblia, call unto me, I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which you know not. Kung sa iyo niya, when you seek me, you will find me, if you will seek me with all your heart. Tawagan ninyo ako, makutubag ka ninyo, mapakita ka kung kayo kulungan mo tawa ninyo na ibaluin.
Kana kung kamo mangita kanako, inyo akong makaplagan. Kung kamo mangita kanako, sa akin na singkasin. Gayon. Walk. Desire to walk in the Holy Spirit. Managlakaw kamo sa Espiritu. Ang bigyan ninyong tumanon ang kailigon sa unod. Kung maglakaw daw ka sa Espiritu, pero kinihalap, alam ni. Pero hayag kayo ang dagway sa Diyos di mo makita. Pero maglakaw dahil ka sa unod, pagtubo ako, piniputan niya. Pagtubo. Bintot. Next. This is DNA activation. Desire. Desire to walk in the Holy Spirit. Number 2, nullify the work of the flesh. Ingnan ang imong katupad, nullify. Unsa nang nullify? Ibali wala. Unsa nang nullify? Cut off. Ingnan ang imong katupad, cut off. The work of the flesh. Unsa nang trabaho sa unod? Ang trabaho sa unod is attracted by the system of the world. Ang unod nun nga pangigog, kanunay na siya mangisod masilaw sa sistema sa kalibutan. That's why mo na pala kasulatan, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord, which is your reasonable worship. Bigo na siya. Do not conform. Look at this. Galatians chapter 5 verse 19. Now, the works of the flesh manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness. Kan, parehong daw sa ako sa nullification. Hindi na nagsulod ka sa verse. Tagay sa versikulo kadali. Importante, iatras. So, punta sa verse 16, and i-proceed natin sa versikulo 17. Sige. Bible verse. Tanaw sa Bible verse. Balik na kaya. Sige, gala siya. Tanawan niyo ha. So, I say, walking in the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Look at this, verse 17. For the flesh desire what is contrary of the Spirit. How? Pamina mo. How the flesh work? Sa unsang paagi ang pagtrabaho ang unod. The flesh is always contrary. Ang unod daw, kanunay yun siyang kontra puno sa itinuha sa Espiritu. Doon na dahil yung mga desire. The desire of the Spirit and the desire of the flesh. And they are contrary to each other, okay? The Spirit, okay? And the Spirit, what is contrary to the flesh, and they are in conflict with each other. Tingnan natin yung katupad. Kanunay kang gagubat. Kaya na unay gagubat mo. Ang gitawag na the desire of the flesh and the work of the Holy Spirit. Look at this. Third, sige tayo, balik na sa atong outline. Gamay nilang hindi kayo mag-igsuman. Ang pagdaan nyo. Third, the third is that Abel, ingnan yung ito ba? Abel, the anointing of the Holy Spirit. Dawata ang ginoo. Last night, kakaroon ng isod, gusto na ako na yung process ko kayo. How the power of God works? It works through the anointing of the Holy Spirit. Kung wala ang ginoo, kung sarap ko nang magtulo na ito, ang ginoo. Kung wala yung ginoo sa Espiritu, wala yung matuod na magtulo na ito. Kung sa'y product sa Holy Spirit, okay, what is the work of the Holy Spirit? How does the Spirit works in us? Unsa iyang produkto? Unsa iyang production?
Kita ko rin, 5:22. Tana, 5:22. Galatians chapter 5, verse 22. Sige, 5:22. But the fruit of the Spirit or the Holy Spirit, love, joy, peace, person. Kapag mo mag-joy, ang tawagan na nature, ang tawagan na divine nature, fruit of the Spirit, love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness. Ibig sabihin, guma, kalipay, kalinaw, pagkamapuamuron, pagkamaayo, okay? Pagkamaayo, pagkamatinudanon. Sige, next. Okay? Gentleness. Ano siya? Pag-aabot. Okay, pag-aabot. Dayon, pagpumong sa kaugalingon, niining tanan mo walay balaod nga kasupa. So it's natural. When the power of God through the anointing of the Holy Spirit works in you, it's natural, it is natural. Mag-throw out na lang sa inyong kinamuhi, magawas na siya. Magawas. Okay? Sige. Next slide. Sige tuloy. Okay. We are at the concluding part. Kung sa to? Kano sa activate ang divine nature? It would be activated through the anointing of the Holy Spirit. Diba? So you need to desire to walk in the Spirit. Next, nullify the work of the flesh. Then avail the anointing. Tinitigan ko na. Desire to walk in the Spirit. D. Number 2, nullify. Nullify. Cut off. Ibaliwala. The work of the flesh. Next, avail the anointing of the Holy Spirit. Tagalog ko bersikulo na ito. Pangako sa ako, kasi klase eh. Sige daw. Romans chapter 6. Gusto na akong, klaro mo na ito ng Exxon. Kung saan na ito pag-nalify, ang work of the flesh, kung saan na ito pag-avail siya. Sige. Look at this. Ingon pa Romans chapter 6, verse 13. Wala na din sa akong outline. Pero ako lang isulti kayo na asa, nung mamutra mo sa aking kasing-kasing yun. Romans chapter 6, verse 13. Paminawan niyo mga people. Dili makalimutan mo. Do not offer the part of yourself. Ina na mo katupan. Offer. Ayaw ninyo itokyan ang mga bagay sa inyong kaugalingon. Aron mahimong, tanawan ninyo ison, di ba sa niya instrumentality? Look at this. Ayaw ninyo ihalag ang inyong kaugalingon aron mahimong instrumento sa pagkadautan. Don't offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as what? Offer yourself to God as those who have been brought from death to life. Ihalag ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Paingon nga kamo gibanaw ngadto sa kinabuhi gikan sa patay. And offer, tanawon nyo, last line, offer every part. Inanan mo ito para every part. Unsay buhaton sa kamot, unsay isulti sa baba, unsay unang-unahon, unsay imong lakon, unsay imong buhaton. Any parts of your body. Ingon siya, but offer every parts of your life, of yourself, to Him, to God. Tanawan nyo ang word instrumentality, to be an instrument to righteousness. Ayaw niyo ihalag ang mga bayan sa inyong lawas, anong nato sa sala, anong gamiton sa pagkadautan. Hinunuha, ihalag ang tanang bayan sa inyong lawas, nato sa pagkamataan, nato sa Diyos, anong nahimong galamiton sa pagkamataan. Inalain mo ba ito ba? Galamiton.
Sa unsang paagi, ang gahom sa Diyos na mga aron gamiton ka. Sige, balik ka dito dahil. Yan naman eh. Doon ay two level of experiencing the Holy Spirit. Juan Kapitulo 4, versikulo 14. Si Jesus mingon sa kababae. This is referring to the Holy Spirit. Kung imong gawaton, ang ihatag ko kanimo nga tubig, this is the Holy Spirit. This is anointing leaded. Ingon siya, kung imong gawaton ang ihatag ko kanimo nga tubig, sa imong sulod, mutubod ang usa kaakabay, ina lang imong katubad, akabay. Tana? Well of water that spring up into eternal life. Okay? Ano na siya? But whosoever drinketh this water, kanangin mo sa verse, matod ka na Jesus says, bisan kinsa makainom ni tubig ang akong ihatag kaniya. He will never be thirst. Di na siya uwan. But the water that shall give him, that I shall give him, shall be in him. Well of water. Ingana ni mo katubad. Ataway sa tubig. Namutubod ngadto sa kinabuhin, walay katapusan. Kana ang reference ni Pastor Benji yesterday, kagabi, ang Ephesians chapter 1 verse 13. Ang tawagan na the seal of the Spirit for our salvation. At abay, ang pinilo na ito kasi natingan sa anointing sa Holy Spirit sa iyang pagbilog na ito. Katong gitawag niya na indwelling of the Spirit. Tingnan na niyo mo katubad, indwelling. Pagdawat na ito sa atong Ginoo, atong buktong personal na luluwas. Inuliag, ipadala niya ang Espiritu sa sunod na ito. Ang tawag ka na indwelling. O kana siya, it starts the seed of the divine nature. Kung sabihin mo sa Biblia, mahimo na siyang katik para sa atong kaluwasan ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Dili na daw siya maubas. Kung sa implikasyon, pagkinawa niyo, ang implikasyon na nakatabay is that para sa imong personal use. Atabay. Musupply na siya sa imong panginahanglan. Kung nahuhul ka, magkabuo ka dito, magtimba ka dito. Musupply na siya. Okay, of course, magtimba ka dito, magpauhul ka. O dili na siya maubas. Paigo na siya para niyo. Kanang ang klase sa level of anointing, ang tawagan na is will experience. Ang abay na level. Pamina mo, John chapter 7 verse 37. Hindi na akong last verse. John chapter 7 verse 37. Ang tawagan na rivers of living water. Ingnan niyo katupad, rivers. Ganina, well, kita mo, kalainan. O sa kalainan sa abay o sa suba. Flow. The river kinag-flow. Kita mo kalainan sa abay o sa suba. Paminawan niyo eh. The second level of the anointing of the experiencing the Holy Spirit is kini. In the last day, si Jesus nagbarog no? Sa usa ka katapusan adlaw sa usa ka piyesta, nagbarog si Jesus barog niya. That great day of the feast, Jesus stood up and cried. Nagbarog siya kung nagsikit nga gingon. Matod niya, bisan kinsa ang muawon, bisan kinsa ang muaw, paaniya siya kanako. Paaniya siya kanako. O matod pa ni Jesus, gikan kanina akong muhaton, mo dagay-day ang suba sa katubigan. Ang suba sa buhing tubig, rivers of the living water. Now, kailangan mo, larong picture. This is level of the anointing. Kung gusto mong paspas ang paggamit sa Ginoo, di na kung na kontento ka,
luwas ka o muadto na kaglangit, luwas ka, muadto na kaglangit, wala na may problema na siya. Kontento na. Anak ka sa Diyos o muadto na ka sa langit. O galing lang, doon naka-struggle din ha. Naka-struggle anak na tabay. Na ipanahon ng iso, pag mag-struggle sa tabay, panahon na uhawul ka, kabuk ka dito. No? Kabuk ka dito. Paano man mo magkakaw ang imong kaugalingon? Pero galing lang, doon naka-struggle, hindi kinahanglan pa ka dito mang kabuk sa tabay. Diba? Mudro ka ng water dito. So that's why, ikaw sa imong kaugalingon, napaka-usay struggle. Usay, Lord, sa luwa ko, Lord, tabagin mo po aling akong matansan. Taon-taon, tabagin mo po aling akong sinuntian. Ako na po kayo dito. Dahil ka mga dito ni mo umisyon mo sa kapan. Pamina mo, apan ang second level of experiencing the Holy Spirit in the flow of the rivers. Flowing waters of the rivers. Ingon sa Isos, kung ahubon ka mo, hari mo na to. Di ba ang akong imuon, akong ipadagay-gay ang buwing tubig sama sa mga suma diha kayo. Napaminoan eh, pagkaduna may suba ang kasinatian, kung katumuwi ng kasinatian ang tawag ito indwelling of the Holy Spirit, sulod siya. Kining gitawag na rivers of the living water. Ang tawag ay outpouring of the Spirit. Hindi na naging matukan outpouring. Because rivers will tuwa na siya sa sunod na tubod. But rivers is overflowing. Dili mo na pwedeng mapugnan. Amen? Dili mo na siya pwedeng mapugnan. Bisan pagputangan mo na dam, pwede na siya muawas. And that is the influence of the Holy Spirit sa imong kinabuhi. Ang tawag ng anointing. Nakaada na po ng picture. Pagkamasin natin na mo, experience mo na ginawag na rivers of the Holy Spirit, mamamuhat sa imong kinabuhi, mag-awas ka sa kinaiyakan sa Diyos. Dili na ka-struggle ko ng Diyos. Saan na yung muha, but He will just overflow in your life. Muawas lang siya sa imong kinabuhi. O madayag sa imong kinabuhi ang influensya. May bulong ka, dili lisod mo mag-iksod, ibuka, dili lisod mo ipasayo sa sala, dili mo lisod mag-iksod, di kukulang ka, imo ka diapo ka manoon, dili ka na, dili mo ma-entertain mag-iksod ang influensya sa unod. You will just be flowing in the nature of the Spirit. That's overflowing. Pero sa ako dito nun, how does it work? Depende sa level sa imong pakinangan. Karong gabi una, kita ninyo ang panahon maayo, kaya ang gustong ibundak sa Diyos, ang ulan sa Balaang Espiritu. Doon ako'y duha ka challenge. Unya na lang ang usa na ko isulti. Ang una na kong challenge, paminawan niya, ang matupod na purpose sa divine nature activated is that kung sa naman to, for your development, functionality, and productivity to reproduce. In other words, gusto sa inuwi the fullness, tagsa-tagsa ka mga bagan mo niya, taligdan ka ang iya sa kalibutan. O hugmon ta ang atong pagalingon sa mga butang na iya sa Diyos. Ina na imong matupad, ayaw na kaibong sa kalibutan. Apan mahala ang Diyos. Pagkadala mo doon, nanapod ka na nungduman, mamayang distant. Kapag mo isot, kini iyan sa Diyos sa kalibutan, panangitan ka ni youth camp. Kapag mo kung ano, ang upan dili dahil makaadto, ang uban mo na hinuwi ka backslider, kaya huwag ka pamiliti. Kapag mo kung ano, hindi tinukod na mahal na ako ang Diyos. Paminaw ani, ang butang na imong gimahal, walay mahal. Ina na imong matupad sa imong mahal,
walay mahal. Okay. Ina dahil siya. Pero kung hindi mo mahal, mahal ka lang. Kung gusto ko mag-offer, gusto na ko alagaran, ang akong di mahal, walay mahal. Tanong gusto na ko ipangalagan, para na ako ibutyag ang akong pagmahal. Pero kung hindi na ako na mahal, tanan mahal. Ang tanan, puro mahal. Gusto na, hindi na kaya. Pero kung mahal na mo, walay mahal. Tanan kaya ninyo. Pero hindi ka lang magagalit. Kung unsay pagkapunong sa inyong kasikaso. Gusto ba ka? Ingana ang level sa presensya sa Dalang Espiritu. O kung magkawas ang iyong level sa inyo. Kung sa inyong gustong mahita po ka ng tao. Gikan sa unang gabi, kaganinang buntag, ginalimitahan na nga ang kondisyon ng oras. Kagabi pa kung manwala din sa Biblia, kabalo ko nga doon ay gustong buhaton ng Diyos. Kaganinang buntag, wal gawalis away ito sa kasunod. Na-sense na ako nga doon ay gustong buhaton ng Diyos. Dili ko mamugos, posibleng dili ka na. Pero kung galing, may kahigayunan sa imong kinabuyo, kini na imong tilion karon. Lord, gikan ni ining mao nga ka. Kung nahimong distorted, defected, na dinamin ako ang divine nature sa akong kinabuhi. Karong Holy Spirit, puna ako. Mubalik ako, dili nasama sa dihablo. This is your time, Holy Spirit. This is your time. This is your time. Paminoanin, doon ay pipinanin nyo din apektado pa gani ang imong lawas. Tungod kay ang Diyos no, na ginahiya, wala nakapamuhat sa imong kinubuhi. But when DNA is activated, everything will gonna be alright. Doon ay pipilan mo hindi mo kasabot sa inyong debate sa lawas. Mukalit kay kaluya, huwag kasabot sa inyong debate. Namansulta ka, dili na sabtan. Ang imong mga sintoma. Pero karang nalawa, complete healing, ihatag sa Ginoo. Kapahugong kini sa balaang Espiritu. God is the master miracle worker. He is a master miracle worker. Kaya niya. Alimuhon ang bisan mo sa buta na dili na mao sa imong kinabuhi. Tanan mo lamon sa mga butang imong ginanglan kaya sa Ginoo tagpupon. Tanang kalalong sa problema, balatian, kasakit, pag-antos, circumstansya. Posibleng may mong kapagsulay na panulang iyong masamti. Kaya ka, punon sa balang Espiritu karong gabi na, o mamuhat siya sa usa ka talagang pagtagbo para sa imong kinabuhi. Ayuhon niya ang imong balatian, sulbaro niya ang imong problema, usbon niya ang imong kinabuhi. Kung lamang mo sa dagan, gamiton ikaw sa Diyos alang sa iyang himaya. Ang akong pinaka-challenge, karong na, pinaka ninyo ang gusto i-develop sa Ginoong pinaagi siyang balang Espiritu. Mag-function ka pinaagi siyang kako. Dahil mahimo kang productive alang sa iyang himaya. Ano sa tunang
Ayaw paglaro. Hindi namin pamukos. Pero kung hindi na ang laro ito, ay ka Lord,